Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Well, pound for pound naman talaga, medyo above their heads naman siya sa Senado eh. Diba? Lalo na wala na si Drilon, wala na si Ping Lacson, di ba? Wala na yung mga may stature sa Senado. So, kahit siya ay isa sa dalawang minority, above naman siya in terms of substance, di ba? Hindi lang siya woman of substance, she's a leader of substance. At ikalawa, kung siya ay tatakbo for a higher position, mas may luxury of time. Unlike dun sa nangyari kay Lenny, nagpasya siyang tumakbo practically during the day of the filing. No? Kaya hindi nakakreate ng momentum, enough momentum yung pink wave. Ngayon, kung mag-a-aspire siya for a higher position, mas may panahon para gawin yan. Para yung mga problema nung nakaraang campaign ay maiwasan. Halimbawa, yung messaging nung panahon ng eleksyon, masyadong cluttered. Perhaps ngayon, mas may focus going into 2028. No? Kaya medyo maganda yung latag dahil nga may luxury of time. Tapos siya yung umaangat sa Senado at ikatlo ay nagagamit niya yung mga bagong multi-platform. Hindi lang siya, dati kasi si Risa, advocate eh. Mas nagle-lecture siya eh, mas nagbibigay siya ng seminar. Ngayon, meron na siya mga I'll tell you, one-liners. may mga media people na hindi natuwa daw dun sa style na parang nile-lecture daw sila. Kasi ako, Yes. I am interviewed as an academic, but the moment I'm there, medyo nagpapatawa ako. You know, I never try them to make feel na, ako na mas matalino. You know what I'm saying? I had concerns about her media relations expertise, management. Right? I'm saying this as in a constructive manner. Yeah. Kaya nga napaka-powerful ng mga politically incorrect. Katulad ni Digong. No? Katulad ni Tulfo. Kasi napapaano ka. Diba? Yeah, I know what you're saying. Oo. Yung hinahanap kasi ng botante, bardagulan eh. Di ba? Yun yung kanila, street fighter eh. Yung kailangan entertaining din eh. Dapat may entertaining din sila. Ayaw nila ng woke, yung politically correct masyado, yung hindi sila komportable mag-share ng... Well, umaalis na si Risa dyan. No? Umaalis na siya ng konti. Although, hindi rin naman siya pwedeng maging katulad natin na nagtatakaw ng lamesa. Dahil out of out of character din sa kanya kung magiging masyadong katulad siya natin, di ba? Dapat din isa compromise between form and substance. Yung substance talaga niya decente, di ba? Yung substance talaga niya ay matalino, di ba? Maganda, no? Pero kinakailangan niyang mag-adjust. Pero hindi naman siya pwedeng maging katulad ni Richard Haydarian, no? Hindi naman pwedeng magiging out of character. But Sir Ronald, and like I said, yung kay Alice Guo, it's the biggest story ngayon sa Pilipinas eh. And committee niya. So, ang galing eh. Okay, pinag-uusapan nga sa 7-Eleven eh. Ayun na naman yung 7-Eleven index. Oo. Gusto ko yung 7-Eleven index mo. Okay pinapag-uusapan sa 7-Eleven ng mga nagkakaroon, di ba? Pero napapadalas ka yan. Napapadalas ka sa 7-Eleven. Hindi, sa TV5. Yung pa nyo doon, 7-Eleven, di ba sa TV5? Ako kasi, Manjani so, ako, Manjani, gini-stop. Baka i-adjust pa ng konti, medyo sari, no? Medyo sari-sari store. Dahil, nandun yung DNA sa sari-sari store, di ba? So, pero may apat na taon pa naman para mag-adjust eh. Di ba? Pero, medyo defining sa kanya at saka compelling. Dahil kinaharap niya si Kubuloy eh. One of the most powerful people around, especially nung panahon ni Digong. Kinonfront niya si Sara Duterte na #1 sa lahat ng surveys, no? Kinonfront niya, di ba? Marami siyang kinonfront niya ang China. So, ibig sabihin, eventually... Maverick talaga siya, Maverick. Eventually, ito will increase her political capital. Perhaps not yet enough para tapatan si Tulfo at si Sara. Pero she's going there. Pero VP, the VP. Kasi
Robin Hood kalaban mo, Grace po, yung mga ganon, or Aimee. Yes. Parang kaya niya na. Medyo malayo Ito siya. tanong ko. May tanong ako sa inyo dalawa. She is gaining momentum right now. Anong kailangan niya to get her to the next level? Tama yung sinabi ni Sir Ronald. Medyo wala pa siya doon sa level ng Rafi Tulfo or Sara. Pero what does she need to do? Yung suporta ng mga campaigns, nandun na sa likod na niya. Pero how does she grow her umbrella? How does she grow her base? Yeah. Ronald, can I go lang this before I go to you? Kasi ikaw yung biggest R. Sa aking palagay, she has to work in terms of her media relations management, right? Because, Mark, for me, if you want to succeed in politics, you want the media to be on your side. Dapat masarap kang interviewin, di ba? Natutuwa mga journalists sa'yo. So what they don't want is they feel na masyado kang political correct or lecture ka and all. I think Riza Ontiveros is very smart. She gets her things and all of that. But she has to understand she's not in Sweden or Norway, right? Medyo iba yung political culture natin dito. Our journalists are just as smart as anyone in the world. But at the same time, we're a tropical nation. Dapat may konting humor, may konting, So I think that's one thing. The second thing is actually, I was also wondering about this. Ano yung nakuha ni Lenny? Because if you look at it, Lenny, yes, we can say the Robredo name was big, sure. And I'm sure Ronald has a lot to say. You were colleagues with the great and the late Jesse Robredo. But there was something that Lenny did that made her like such a big factor. And I think the messaging was really, really good. So in a sense, if Lenny's not gonna run anymore for presidency, baka pwede pag-aralan ng team ni Riza yung strategy ni Lenny, no? Na how she became such an icon. Kasi icon si Lenny eh. Considering Lenny never had this kind of breakout moments like Riza, right? She was very tactical. She was very calibrated in her opposition to Duterte. Riza, consistent against Duterte, against Kibolo, against Ganon. So, I don't know, man. I mean, I think Pero when Lenny ran as vice president naman, nobody knew her almost eh. Diba? Wala naman, it grew na lang over the years kung gaano kadami ng problema sa Duterte administration. People still lead us to ganito. The alternative. Oh, the alternative. So Riza should do the same. So Riza should position herself as an alternative to whatever Rafi Tulfo represents, to whatever Sara represents, or to whatever the Bato and Robin Hoods of this world represent, right? So that will be her media positioning. Pero yun ang tanong ko, tama ba yung strategy gano'n? Kasi baka you might alienate baka ang strategy dapat is to grow. Kasi kahit ano mangyari, yung mga campaigns, people who supported Lenny, malamang siya susuportahan eh. Kapag tumakbo siya sa 2028. Pero how do you grow your... Kaya nga, I'm saying you cannot be woke about it. To say na ika-cancel culture mo yung kabila. You cannot be too anti. The Lenny mistake was they had cancel culture in them. So that's what Riza has to eliminate. Plus the fact that she did something right that the other opposition didn't do right, which is vernacular regional campaigning. So sa tingin ko, she already has some advantages. There's certain things she can also learn from the Lenny campaign, which made Lenny such a compelling figure. Plus, there's already the precedence of the Pink Movement. I completely agree with you, Mark. Ang sinasabi mo is, hindi pwede nega ka ng nega, tapos nilalay. Hindi pwedeng anti ka eh. Kasi that was the mistake dun kay Lenny. You have your base, kaso it's not enough to win, to beat the big, ano. So the Pink Movement was a glass 1.5, I mean like, I don't know, 60%, 40% empty. So agree ako sa 40% empty mo, but I also believe there's a 60% full there that Riza can learn from and build on. Now, kailangan niya pag-aralan yung kay Rafi Tulfo. Yeah, how yung people, bakit magkaroon ng ganong attachment yung people kay Rafi Tulfo? Kasi pakiramdam nung iba na si Rafi is the one standing up for them. Na si Rafi kung security guard ako, kung driver ako, kung laborer ako, si Rafi Tulfo he is the one standing up for us eh. Siya iboboto ko, siya yung nagtatanggol sa amin eh. So yun ang kumbaga ako kahit na loyalista ako, kahit na pink ako before o kung ano man. Hindi, interest ko eh. Ito yung nag-aaral sa... Are you saying she should compete with Rafi or she should be VP of Rafi or something like that? No. She needs to have a niche of her own. Not exactly like Rafi, pero yung ganong model. Na Rafi doesn't have to be anti-Duterte, anti-Marcos. Wala eh. Hindi nga siya anti dun sa mga ibang mga politiko eh. Gumawa lang siya ng sarili niyang base
doon sa dami ng tinulungan nila and doon sa mga appeal niya sa mga videos niya, he was able to grow that base. And Senator Risa, sa posisyon niya ngayon, she has the chance to grow her base. It's just a matter of paano niya gagawin. Nasimulan na niya eh. So, Diyan papasok yung mga pro-Risa vloggers. Diyan papasok yung mga kung ano pa yung mga ibang issue na ilalaban niya. Kumbaga that would touch yung mga voters na that would consider Risa kahit sino. Humina uli si Mark. Yeah, but Mark, that's if Lenny doesn't run, right? But ikaw, Ronald, I'll ask you, is it true na transferable yung 15 million ni Lenny kay Risa automatically? I'm not 100% sure on that. Yes, it is transferable. Dahil, una ay... If Lenny doesn't run. Eh. Of course. Pero una kasi, si Lenny kasi, nung naging vice president siya, no, na-demonize siya ni Digong. Pero he was able to consolidate what remains of the yellow. Diba? Yun yung na-consolidate niya, what remains of the yellow. Ang problema, medyo late na siya nagpasya to run. At yung mga interviews niya, halimbawa kay Boy Abunda, hindi siya tatakbo. No? Mas kinoconvene niya yung unity slate with Isko, with Manny Pacquiao, no? Yun yung kinukuha niya. Hindi nangyari. So, eventually, nagpasya siya tumakbo. So mahalagang factor yung time. Because you don't prepare for the presidency during the filing of candidacy. You prepare years before, like BBM. No? Ikalawa, looking back, unstoppable naman talaga yung unity ni Sara at saka ni BBM. Even looking back, mahirap nang talunin yon from the start. No? Ang makakatalo lang sa kanila ay kung sila ay hindi nag-unite. Kung pareho silang tumakbo, perhaps nakasingit yung mga tipo ni Isko at tipo ni Lenny. Huwag mong kalimutan, si Isko was 19% during the filing. Diba? 20% si BBM at 27% si Sara. So, yun yung looking back, mahirap talaga talunin nung nagsama yung Duterte at saka Marcos. Lalo na incumbent cover. No? Ikatlo, yung messaging. Medyo cluttered yung messaging ni Lenny. Parang civil society. Parang, di ba? Parang tayo. Ang dami natin gustong sabihin. Habang si BBM, halos walang sinabi. Walang sinamahan na debate. Di ba? Bagong umaga, 20 pesos per kilo. At saka yung unity. No? Halos walang laman. Tapos si Lenny, ang daming sinasabi. It didn't help. No? Yun yung pero ang magiging problema ni Risa ay dapat the soonest possible time maipasa ni Lenny sa kanya yung baton. Yun yung binabanat ni Trillanes. Right. So, bakit hindi pa pinapasa? Para yung pink wave na mabilis na nauubos na nitong past 2 years ay masalo pa uli, makonsolidate as a machinery. Tapos ay dahil nag-away yung Duterte at saka yung Marcos, pwede mong kunin yung fallout doon sa dalawa. Yung na-disenchant doon sa pagkaka-unraveling ng unit team, pwedeng beyond the pink wave, yun ang susunod mong kunin. Tapos going into the 2028, dyan mo na kunin yung base ng Duterte at saka base ng Marcos. No? Whether tatakbo ka as vice or president. So ganun yung pan mo. Ang magiging problema ni Risa, dahil siya yung nagko-convene ng opposition slate na medyo uphill. No? Kung yung opposition slate na yan, ay sana hindi. Pero kung ma-wipe out yan, medyo mag-reflect sa leadership ngayon. Medyo tatamaan siya. Oh, no. Yeah, you're right. Oo. Dahil siya yung magko-convene. Siya yung mag-lead. No? Pero yung sinasabi ni Mark na natututo na, yung sinasabi ni Mark na nag-a-adjust na eh. Kaya nga siya lang nanalong senatorial slate sa pink ay dahil, halimbawa, kinausap niya separately yung mga Northern Luzon governors. Sila Fariñas, Ortega, tawag dito, Albano, no? So kinausap niya, Chavit, Singson, kinausap niya separately. Hindi siya nagsara kahit mga Marcos yon. Dahil ine-negotiate naman niya, isang Senate slate lang eh. So ibig sabihin, may pragmatic na rin siyang strategy. Ikalawa,
yung mga sorties ni Lenny sa Norte, ang pinadala ni Risa, si Rafaela. Hindi siya. Interesting. Diba? Interesting. Oo. So, makikita mo yung elements ng pragmatism sa strategy. No? So, going into 2028, ay pwede yung mag-come into play. Na hindi na ito pie in the sky campaign, NGO wish, civil society, no, leftists. May mga lessons na natututunan, no? Yan yung pero kailangan ipasa sa kanya ng maayos ni Lenny yung baton to consolidate what remains of the pink wave. Ikalawa, baka kinakailangan niyang ayusin yung kanyang pagiging leader nitong opposition slate na sa ngayon ay delikadong matalo lahat. Paano niya i-secure yung sarili niya na hindi sumabog sa kanya? Yung possible defeat katulad ng 2019. Blame on her feet. At ikatlo, ayusin yung strategy, messaging, whether siya ay tatakbo as vice or president. Ang maganda lang, may 4 years pa siya para gawin yan. No? At maganda yung nangyayari sa Senate, pero karamihan naman kasi sa mga tao, hindi nanonood ng hearing sa Senate. Diba? Karamihan naman ng DNE, hindi nanonood. Mas para sa aming mga middle class yan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.